May bagong development na naman sa Philippine military drone capability, at this time galing mismo sa Taiwan. Ayon sa Thunder Tiger, isang Taiwanese unmanned systems manufacturer, nakapag-supply na sila ng hundreds of FPV drones sa Armed Forces of the Philippines, at marami sa mga ito ay ginagamit na ngayon for training ng mga sundalo sa drone operations. At interestingly, hindi lang simpleng drone training ang pinag-uusapan dito. Kasama rin sa discussion ang isang mas malaking concern, ang pagkakaroon ng mas reliable at mas secure na drone supply chain, lalo na para sa military applications. So ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa AFP? At posible bang makita natin sa future ang mas malaking paggamit ng Philippine military ng FPV drones, unmanned surface vessels at iba pang unmanned systems? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung interesado kayo sa Philippine Defense Modernization, military technology at mga bagong development sa AFP, subscribe na sa channel at i-hit ang notification bell. Tara, simulan natin! Unang-una, ito ang pinaka-interesting na confirmation mula sa Thunder Tiger. Sinabi ng kumpanya na nakapag-deliver na sila ng a couple hundred FPV drones sa Philippine military nitong mga nakaraang buwan. At ang malaking bahagi ng mga ito ay ginagamit muna para sa training. Kung familiar kayo sa FPV drones, alam ninyo na ibang-iba ang konsepto nito kumpara sa ordinary commercial camera drones. Sa FPV, gumagamit ang operator ng live video feed mula sa drone para makontrol ito ng mas direkta. Dahil dito, pwedeng sanayin ang military personnel sa navigation, maneuvering, target observation at iba pang drone-related skills. At dito nagiging importanting point ang training. Hindi sapat na bumili lang ang AFP ng maraming drones. Kailangan din nilang magkaroon ng trained operators, instructors, maintenance personnel at standardized procedures para maging truly useful ang technology. At based sa sinabi ng Thunder Tiger, mukhang training ang isa sa mga unang hakbang na ginagawa ng AFP. Interesting din ito dahil ipinapakita nito kung paano unti-unting nagiging normal ang paggamit ng relatively small unmanned systems sa military training. Hindi na lang kasi traditional aircraft, helicopters at armored vehicles ang kailangang pag-aralan ng mga sundalo. Kasama na ngayon ang drones bilang isang regular military capability. At kung susundan natin ang mga lessons mula sa recent conflicts, particularly sa Ukraine, makikita natin kung bakit naging malaking focus ang FPV drones. Relatively small sila, mabilis i-deploy at pwedeng gamitin sa iba't ibang roles depende sa configuration at mission. Pero ang pinaka-importanting takeaway dito ay hindi naman na biglang magkakaroon ng AFP ng malaking fleet ng attack drones. Ang mas realistic na interpretation ay nagsisimula ng mag-build ng expertise ang AFP sa drone operations. At kapag meron ka ng trained personnel, mas madali nang i-expand ang capability kapag dumating ang mas advanced system sa future. Ngayon, dito nagiging mas strategic ang development. Ayon sa Thunder Tiger, sinabi ng AFP na gusto nitong magkaroon ng mas robust na supply chain na mas malaya sa mainland Chinese-made components, lalo na dahil may concerns tungkol sa security at reliability kapag military applications ang pinag-uusapan. At actually, hindi lang Pilipinas ang may ganitong concern. Taiwan mismo ay aggressively developing a domestic drone ecosystem, habang naghahanap din ito ng partnerships at supply chains na hindi heavily dependent sa Chinese components. Bakit ito importante? Kasi ang isang modern drone ay hindi lang frame at motors. May flight controller, communication systems, cameras, sensors, batteries, electronic speed controllers, software at iba pang components. Kapag military ang gumagamit, kailangan ding pag-isipan ng cybersecurity, communication security, reliability at kung saan talaga nanggagaling ang mga critical components. Imagine ninyo na may military drone na ginagamit for surveillance pero may uncertainty kung saan nanggaling ang isang critical electronic component o kung gaano ka-secure ang software at communications architecture niya. Dito pumapasok ang concept ng trusted supply chain. At interestingly, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit potentially attractive ang Taiwanese drone industry para sa Philippines. Thunder Tiger's Overkill FPV drone, for example, has been associated with a US Blue UAS cleared list, which is designed to identify drone systems that meet US government security requirements. So para sa AFP, ang partnership with Taiwanese manufacturers could potentially provide another source of unmanned technology outside the traditional supply chains.
At hindi ibig sabihin na lahat ng Chinese components ay automatically dangerous o na lahat ng Taiwanese systems ay automatically perfect. Ang point dito ay diversification and control. Mas maraming trusted suppliers, mas maraming options ang AFP. At kung maglalawag ang drone fleet ng Pilipinas in the coming years, mas magiging importanteng issue ang supply chain dahil kailangan ng continuous replacement parts, batteries, electronics, software support at maintenance. So ang drone capability ay hindi lang tungkol sa pagbili ng drone. It is also about building the ecosystem behind the drone. Ngayon, punta tayo sa mas interesting na possibility. Thunder Tiger isn't only developing FPV drones. Known din ang kumpanya sa Overkill FPV drone, habang mayroon din itong Sea Shark series ng unmanned surface vessels. Ang Sea Shark 600 at Sea Shark 800 are being developed for maritime missions, and Thunder Tiger has demonstrated these systems with Shield AI's HiveMind autonomy technology. At dito nagiging interesting para sa Pilipinas. As an archipelagic country, napakalaking potential ng role ng unmanned systems sa maritime surveillance. Imagine having unmanned vessels that can operate in certain areas without putting a crew on board. Pwede silang magkaroon ng roles related to surveillance, reconnaissance, maritime awareness at potentially other military missions depending on configuration and rules of engagement. Para sa AFP, particularly the Philippine Navy at iba pang maritime security organizations, this could eventually complement traditional ships and aircraft. Instead of sending an expensive manned platform for every single surveillance mission, unmanned systems could potentially handle some lower risk or persistent missions. At hindi lang maritime, sa aerial domain naman, FPV and other UAVs could become part of a much larger network involving reconnaissance drones, communication systems, counter-drone systems, and eventually more autonomous platforms. Thunder Tiger itself has identified the Philippines as an important potential market as Southeast Asian countries increase their interest in unmanned technology. Pero kailangan nating maging realistic. Hindi ibig sabihin na dahil nakabili na ang AFP ng hundreds of FPV drones ay automatic na magkakaroon agad tayo ng large-scale autonomous drone force. May training, doctrine, logistics, cybersecurity, communications, maintenance, procurement at budget considerations pa. Pero ang direction ay interesting. From training a few operators to building an entire unmanned systems ecosystem. At kung magtutuloy-tuloy ang modernization ng AFP, possible na mas makita natin ang combination ng drones, unmanned surface vessels, sensors at traditional military platforms working together. Ano sa tingin nyo? Dapat bang mas agresibong mag-invest ng AFP sa FPV drones at unmanned systems? O dapat unahin muna ang traditional platforms tulad ng ships, aircraft at air defense systems? I-comment ninyo ang opinion nyo sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang video, leave a like, subscribe at i-share ito sa mga kaibigan nyong interested sa Philippine Defense Modernization. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na Defense Update.